Kamusta mga tol? Minnesota Timberwolves versus OKC Thunder sa West Conference Finals. Sinong dehato tsaka sinong lumado sa mga yan? Try natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, tingnan muna natin yung roster ng bawat team. Sa Wolves, ang kadalasang first save nila, si Mike Connerson Camera, si Langgam, si Jenny McDonald's, si Julius Randle de Ocampo, tsaka si Capre. Tapos yung mga pamalit naman nila, si Riley Reid, Dante DiVincenzo Cusano, tsaka si Alexander Walker. 8-man rotation ang ginagawa ng Timberwolves ngayong playoffs. Tapos sa OKC naman, ang kadalasang first save naman nila, si Makahiya, si B1, si Sundort, si Palitun Che, tsaka si Isaiah Frankenstein. Tapos yung mga pamalit naman nila, si Wala, si Caro Goat, si Wiggins, tsaka si B2. So 9-man rotation naman kadalasan yung ginagawa ng OKC ngayong playoff. At yung unang-una kong gustong tingnan dito mga tol, eto ang best perimeter scorer sa NBA si Makahiya, diba? Tapos yung best perimeter defender naman sa NBA para sa akin, si Jaden McDonald's naman. So syempre expect niya mga tol, yan talaga yung magiging matchup dyan no? Palaging ginagawa kasi ng Timberwolves yung ganyan. Si Jaden McDonald's yung pinapatao nila sa best perimeter scorer na kalaban. Kagaya ni Papa Lucar, doon nakaraan lang, diba? Tapos nung kalaban nila yung Warriors, siya rin yung tumatao kay Jaden Curry tsaka Jimmy Santos. Pero ang malaking tanong dyan mga tol, kaya ba? Kaya ba talagang bantayan ni Jaden McDonald si Makahiya? Ito yung mga naging bantayan nila noong mga nakaraang laro nila. Ayan, in-screen tapos ang ganda ng depensa tapos kamay lang top shot yan pasok pa rin yan. At pa isa, in-screen na naman at tinan mo sinilaksa ka na nga si Julius Randle de Ocampo, pasok na naman. So palagi ini-screen talaga mga tol kumukuha palagi ng screen si Makahiya kapag binabantayan siya ni Jaden McDonald. Pero ang ganda pa rin yung depensa ni Jaden McDonald, tapos yung dalawang kamay, top shot na naman pero patay pa rin. Tapos yung ibang nakita ko pa, meron mga tumutulong na iba no? Kaya ang ginawa ni Makahiya, kinikot na lang Ayan, offensive dito, portrait, tungkap naman yan. Okay, pa isa, iniskina na naman si Makahiya. Nandun din si Mike Connerson Camera. Ipinasa tuloy, G.I. Joe, open niya, portrait, tungkap naman yan. Ang point dyan mga tol kahit pa iniskina na ng OKC si Makahiya, andyan palagi si Jaden McDonald's, nakasunod palagi talaga siya Kaya kikot na naman, Wallace, portrait, tungkap na naman. At siguro paminsan-minsan mga tol, makikita rin natin si Langgam naman yung tatao kay Makahiya. Pero tingin ko bad matchup talaga to para kay Langgam mga tol no? Kasi mapapagod dito si Langgam mga tol baka nga mapal-trouble pa nga siya rito Mas gugustuhin kong gawin ng Timberwolves yung ganito. Eto si Dante DiVincenzo Cusano, yung tatao ngayon kay Makahiya. Ay nakalusot pa rin Honey Polep yan. At napansin nyo ba mga tol, hindi nagsiswitching ang Timberwolves kay Makahiya mga tol Ayan yung paborito niya, tulak jumper, patay ka dyan. Kasi mga tol, except sa tatlong sinabi ko kanina lahat ng iba pang players ng Timberwolves, todos talaga sa isolation kay Makahiya yung mga yan. Step back portrait, patay ka dyan. So for sure, iiwas palagi ang Timberwolves sa mga switch. Unless na lang siguro kung no switch talaga, tulad yan, tingnan mo, nakapaswitch talaga si Capre, tinirahan ni Makahiya patay ka dyan. Now sa kabila naman mga tol, kay Langgam naman tayo. Malamang ang tatao dyan, etong si B1 o kaya si Sundort. Ayan, tinan mo, pinwersa pa nga pasok pa rin, hanip naman. Ang tanong meron pa bang ibang pwedeng dumipesa dyan? Meron mga tol, si Cargot, pwede rin siguro pantao kay Langgam yun no? Lahat yung mga na binanggit natin, pwede nila ipantao kay Langgam except na lang kay Makahiya. Hoy, like mo, ang dali-dali mag-like, kinakatamara pa. Ang hirap-hirap kaya gumawa ng video, mag-like ka na! At tapos tingnan nyo yung pwesto ni Frankenstein mga tol. Eto kapag may Langgam, naka-drop coverage pa rin yan pero mas mataas yung pwesto ni Frankenstein. Bakit kanyo? Kasi mga tol, mahilig tumira si Langgam ng ganito no? I-screen na lang, titira ng 3 points kagad ang portrait, patay ka dyan. Okay pa isa, tingnan nyo yung pwesto ni Frankenstein. Diba? Ang taas no? Kasi nga, ina-expect niya, titirahan kagad siya ng 3 points ni Langgam. Tingnan mo, tinirahan na nga, portrait, tungkap naman yan. Pero kapag iba mga tol, kunwari ito, si Mike Connerson Camera, ayan, kita nyo, ang baba ng pwesto ni Frankenstein sa depensa, diba? Kaya ayan, dyan sa may prito naman siya tinirahan ngayon, tungkap na nga. So kapag ibang player ang ini-screenan, ine-expect palagi ng OKC, hindi kagad sila titirahan ng 3 points after screenan. Pero ayun sa middle siya tinirahan ngayon, patay ka dyan. Ang nakakatawa dyan mga tol, kung si Frankenstein naka-drop coverage, expect nyo, pati si Capre naka-drop coverage din, diba? Kaya pinasa kay Frankenstein, nice defense, so kumalog na nga. Ang maliit na pagkakaiba mga tol, kung kanina sinabi natin, si Frankenstein kapag silang gamit nasa pick and roll, mataas palagi yung pwesto niya, diba? Si Capre hindi ganun Kapag kay Makahiya, ganun pa rin yung pwesto niya, mababa pa rin Kaya portrait, tungkap naman yan. So weakness ng ganyang pwesto, lagi natin sinasabi, diba? Doon syempre sa may mid-range. Hindi nakalapis si Capre, patay ka dyan. Now ang OKC meron yung Twin Towers mga tol, diba? Pinagsasabay nila palagi si Palitun Che tsaka si Frankenstein sa first 5 Pero ang Timberwolves mga tol, yung Twin Towers nila si Capra tsaka si Riley Reid, pamalit lang si Riley Reid dito, diba? So hindi sabay yung dalawang to sa first 5.
Ang hindi ko nga lang nakita pa mga tol, hindi ko pa nakita nagkasabay maglaro yung Twin Towers ng OKC tsaka yung Twin Towers ng Timberwolves kasi i-injured si Paliton Chet doon sa isang laro tapos wala naman si Capri doon sa isang laro. Pero expect nyo mga tol, magkakatapat talaga yung Twin Towers ng OKC tsaka ng Timberwolves sa series na to. Ang tanong natin dyan sino ang lamang sa Twin Towers na yan? Para sa akin mga tol pantay lang talaga As in pantay na pantay lang. Match na match lang talaga Match lang si Frankenstein tsaka si Capri at match lang din si Paliton Chet tsaka si Riley Reid. So tabla lang sila dito Pero ito mga tol ang madalas na ginagawa naman ng OKC sa depensa, yung kagaya ng ginagawa ng maraming NBA teams. Yung nasa weak side, siya yung palaging tutulong sa ilalim, di ba? Ayan, alim dito sa ilalim po, dak. Yan mga tol, importanteng detalye yan Ayan, tinama si Bito, nakita nyo, gumit na siya kagad, di ba? Iniwanan kagad niya yung weak side corner. Ayan, ipinasa tuloy doon, open niya, portre, patay ka dyan. Bakit ba importante yan? Kasi mga tol, kung naaalala nyo naging laban ng Warriors tsaka ng Timberwolves, kapag pumapasok ang mga 3-point shots ng Timberwolves, ano nangyayari? Ang hirap talaga nila talunin no? Ayan, portre, patay ka dyan. So ang tanong susugal ba ang OKC sa ganyan para maprotektahan nila ang loob nila? Ayan, pinasa ko na, tinira na, portre, patay na naman. Kasi diba ang daming 3-point shooters ng Timberwolves Ayan, attacking closeout, drive and kick out, open 3 silang gang, portre, patay din yan. Now, ito pa mga tol, yung nagpahirap sa Warriors, diba? Etong si Julius Randle de Ocampo, makakapangala mo pa rin ba ito ngayong OKC na yung kalaban nila? Ang laro kasi yung Julius Randle de Ocampo, mahilig pumuost yan no? Kung mapapatao sa kanya mula 1 hanggang 3 ng OKC, tingin ko makakapangala mo pa rin itong hype na to Pero may napansin ako mga tol doon sa nakaraang laro nila mga tol, kapag si B1 yung bumapatay sa kanya, parang medyo hirap siya sa bungguan no? Ayan, tinira itong cam na nga. Pero kung yung ibang player ng OKC, asahan nyo talaga, ipapasok talaga palagi yan ng Julius Randle de Ocampo sa loob, ganyan kumalog nga lang. Ang tanong natin dito do-double team ba ang OKC kapag ganyan? Sting ko mga tol, depende yan no? Kung si Paliton Chet ang tumatao kay Julius Randle de Ocampo, baka hindi nila kailangan dumouble team Pero kung mas maliit, 90% shoot, dapat talaga dumouble team sila no? Kaya babalik na naman tayo sa 3-point shooting ng Timberwolves. Makakashoot ba sila ng 3 points o puro baldog yung mga tira nila? At kung merong second scorer ng Timberwolves, syempre, meron din second scorer ng OKC, itong si B1 no? Para si Makahiya rito mga tol ito para sa akin Kung si Makahiya, Super Saiyan 3, malakas talaga no? Etong si B1 naman, Super Saiyan 1 lang. Pero ang punto natin doon, pareho sila Super Saiyan Pati laro nila, pares na talaga no? Mas malakas lang talaga si Makahiya kaysa sa kanya. At dito parang no choice yung Timberwolves dito mga tol no? Malamang ang tatao dito si Langgam. Kasi hindi naman pwede si Mike Collins yung camera. Yung tumao dito, scorer to Ang gagawin ng Timberwolves yan, itatago nila palagi si Mike Collins yung camera kay Sundort na spot-up shooter. Tapos sa beses nakakita ko sumuna yung OKC mga tol pero I don't think nagagawin nila to laban sa Timberwolves Siguro paminsan-minsan lang no? Ayan, Riley Reid patay ka dyan. Tapos ito pa mga tol, yung bench naman si Wala, si Caro Goat, si Wiggins, tsaka si B2. Laban kina Riley Reid, Dante DiVincenzo Casano, tsaka si Alexander Walker. Sino ang lamang dyan sa mga bench na yan? Para sa akin mga tol masisipag talaga yung mga pamalit ng OKC Tapos meron pa sila kasamang kambing. Pero hindi hamak, mas malakas talaga yung 3 pamalit ng Timberwolves kaysa sa 4 na pamalit ng OKC. So lamang talaga yung Timberwolves dito sa bench. So yun mga tol Timberwolves versus OKC sa West Finals. Sino ang llamado, sino ang dehado? Para sa akin mga tol kung first 5 lang ang pag-uusapan, match na match lang talaga As in match na match lang talaga tong OKC tsaka Timberwolves. Opensa tsaka depensa pares lang talaga Pero yun nga lang, kung bench yung pag-uusapan natin, lamang talaga yung Timberwolves para sa akin kaysa sa OKC. So kung ang tatanungin dito mga tol llamado ang Timberwolves dito dahil sa bench nila. Pero yung isa pang magiging malaking factor dito mga tol, yung 3-point shooting talaga ng Timberwolves Kahit sino pa kasi makalaban ng Timberwolves, kapag hindi pumapasok yung 3 points nila, talo sila palagi Pero kapag pumapasok naman yung mga 3 points nila, napakahirap talaga nila talunin, di ba? So tingin ko dito mga tol kung Timberwolves yung mananalo dito, malamang hanggang game 6 lang to. So 4-2 Timberwolves to. Pero kapag ito umabot ng game 7 mga tol, home court ng OKC yun no? Malamang OKC manalo sa game 7, 4-3 OKC naman. Okay na pang himagas, magligay mga hita ni Baldwin.